Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat kayo nakabalik sa ating channel. Kapunto Speech po, bumabati sa inyo. Magandang umaga, hapon at gabi. Magandang gwapo po kayong lahat. Magandang madaling araw na po mula rito sa amin sa Chicago. At pag-usapan natin, Gilas Pilipinas, nagwagi kontra Hong Kong kanina po. At ayan po, ang ating pambata si Kai Sotto, ang ating iniidolo ay naglaro po. At siya po ang actually top performers na hinirang dyan ng FIBA sa laban na ito. At meron din top performers yung ating naging kalaban sa Hong Kong. Pero Kai Sotto ay ang ating top performers. Meron siyang double-double, 13 points and a massive 15 rebounds. Napakalaki po. At isa po yan sa naging key kung bakit po nanalo ang Gilas Pilipinas. Mayroon po tayong total na 56 rebounds. So out-rebounded po natin ang kalaban, which is 32 rebounds lamang. At ayan po talaga yung ating isa sa mga key ingredients kung paano po tayo nanalo. Yung ating turnover mababa po kumpara din dito sa ating nakalaban. Masaya tayo kasi ito po yung parang unang laban nila. Wala sila yata mga tune-up game, practice lamang. At sila mismo ang nagkakaroon ng parang tunggalian dito sa practice. So, ito yung competitive talaga na unang laro nila, and syempre mahirap dyan kasi hindi mo pa nai-scout yung ibang players. Puro bago po yung players ng Hong Kong. Kaya yung ating mga players ay maganda po yung pinakita kasi first, second half, syempre naabutan. Gawa ng itong mga players na ito hindi natin kilala. Nakapag-adjust po talaga with the help of yung coaching din ni Tim Cone, yung bagong sistema niya. Siguro may mga time na kailangan matutunan nila dito sa first quarter, second quarter, at nakapag-adjustment sila sa third quarter. Halos naka-score lamang ng 9 points itong Hong Kong dyan po sa third quarter. So masaya tayo. Kai Sotto with 1 assist and 1 steal. So top performers po siya. Efficiency niya is plus 26. So napakaganda po na pinakita nitong ating pambato na 7-3 at mahihirapan po talaga sila dito sa ating pambato. Lahat na itong mga kalaban natin, itong Taipei, ang sunod na laban dyan naman. Abangan po natin, supportahan po natin ang ating kababayan. Justin Brownlee, of course, maganda po yun. Top scorer siya, 16 points with 7 assists. Importante umiikot ang bola. Last fourth quarter, parang 9 points ay nanggaling dyan kay Kevin Kiambao. Yan, at napaganda yung pinapakita ng batang ito at tayo natutuwa na talagang promising. Ang pakabata ng ating team. Ito ay magandang balita pagkat yung ating Gilas Pilipinas ay maganda ang magiging future. Kala Tamayo, itong mga batang players natin, kay AJ Edu, hindi po siya nakapaglaro pero malaki po yung naging contribution niya dito sa suporta, pagtulong sa ating mga players para mag-prepare dito sa laban na to. So supportahan po natin mga kapuntos itong susunod na laban. Thank you rin sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Shoutout sa mga kababayan nating nanood, sumuporta, pagkat bilib ako sa inyo, hindi kayo nagpatalo at kumuha kayo ng ticket, bumili kayo ng ticket para suportahan po ang Gilas, dahil napakahirap po kapag ang ating mga kababayan, ang Gilas Philippines, naglalaro abroad. Kailangan po talaga yung suporta. So sinabi rin niya ni Tim Cone na isa ito sa mga nag-boost kung paano nila naibalik at nailaban itong third quarter hanggang matapos ang laban, dahil po sa energy na binibigay ng ating mga kababayan. So thank you, and we'll see you again sa susunod na laban. Yung comment natin, I'm very happy everybody did their part. May syempre may mga flaws kung saan dito sa second quarter tayo nagkaroon ng medyo parang surprise na nalamangan tayo, pero talagang ganyan pag unang laban. And then now may scout na nila ng Gilas itong Taipei, dahil nagkaroon sila ng laban. So may scout nila yung mga weakness ng mga players na yan. Kung may mga bago man, sana makapag-adjustment itong sila Tim Cone na ating koponan. So yun lamang mga kaputos, suporta lang sa Gilas Pilipinas at suporta natin lahat ng ating players, especially ang ating pambata si Kai Sotto. So yan lang mga kaputos, have a wonderful day. Bye bye.